Kinarga ko siya hanggang pag-uwi. Talagang binitbit ko siya sa kalagitnaan ng baha. Para siyang bank account. Kailangan pala siyang i-budget. Can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears, honey. Let me show you a place where you gon' wanna move. Hi everyone! Kamusta? Welcome to our Zoom kwentuhan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung managing our energy. Kasi in our early 20s, akala ko masaya lang hanging out with friends, but there were times na napapagod ako and hindi ko alam bakit. I didn't know why. Ang dami kasi nating social events back then. If we try to recall, diba? Tapos bigla na lang tayong pagod na pagod. So I wish I knew kailangan ko rin pala ng alone time to recharge. Kayo ba mga besties? Ano ba yung experience nyo in your early 20s on managing your energy? Ako, one thing I wish I knew in my 20s, yung work-life balance, totoo pala siya. Kasi feeling ko dati, hindi ako nauubusan ng energy. The more I work, the more I get ahead. Pero eventually, napagod ako, na-burn out ako. And importante pala yung makinig rin tayo sa katawan natin, di ba? Kasi hindi naman limitless yung energy. Para siyang bank account. Kailangan pala siyang i-budget. So, kailangan nating mag-pause for a while. Tsaka nag-backfire talaga sa'yo yun no? Naalala mo ba? I-share mo nga. Oo, i-share mo yung kung paano nag-backfire sa'yo yun. Kasi naman, after a week pa lang ng pagtatrabaho ng sobra-sobra, na-hospital ako dahil sa UTI. At ang catch nito, ayaw maniwala sa'yo ng ating head back then. Kailangan mong picture yung sarili mo. At mag-picture ako na naka-dextrose ako sa ospital. Hindi ako makapasok. Pero kung nakaka-relate ako dyan, kasi naalala ko si Ondoy nun, ang ginawa ko, dahil nga sobrang masyado kong career-oriented na nag-uwi ako ng mga test papers sa talagang binitbit ko siya sa kalagitnaan ng baha na ayoko siyang pabasa. So, bit ko siya pa uwi habang naglalakad dahil wala akong masakyan. Remember Ondoy, 2009? Grabe. Buwis buhay ako para lang sa work. Hindi kasi ako career-oriented Alam nyo yan, lagi akong late mag-submit ng grades. Lagi akong late pumasok ng school. Diba? Late ako mag-encode. Yan. Pero ang dami, ang naalala ko lang doon, yung mga toxic friends and colleagues natin. Dapat pala hindi natin sinasayang yung energy natin sa kanila. Kasi I remember back then, diba? Since you're young, diba? You want to belong. Diba? You always wanted to be appreciated, to be liked, to be in a group, ganyan. Later on, marirealize mo na you have to be surrounded pala by people na nakaka-uplift ng energy mo, hindi yung dinadrag yung energy mo. Kasi I remember, isa sa mga naging toxic na moments ko is that. So being surrounded by toxic people, toxic colleagues. Lalong-lalo na 'di ba, yung mga sinasabi natin unnecessary drama. Ang dami niyan. Kahapon lang we were talking about that. Kami dalawang ni Michelle, pinag-uusapan namin yan. Na merong incident nga na meron tayong common friend. I may just share. Anyway, this is all in the past naman. Na sinabihan ako na inaagaw ko daw si Michelle. Nilalayo ko daw si Michelle sa kanya. Pero diba yung mga ganong unnecessary drama na nakaka-drag ng energy mo, and pag uwi mo sa bahay, syempre you were young then, diba? Wala ka pa namang emotional stability. So dala-dala mo din siya hanggang pag uwi mo ng bahay.
Ngayon, we look at them as petties, di ba, petty things. Pero back then, when we were in our early 20s, iniiyakan natin yan. Although hindi naman ako naiyak back, hindi naman ako naiyak. Pero syempre, kinarga ko siya hanggang pag-uwi. Di ba? Iniisip ko siya, ano bang ginagawa ko? Bakit nasabi niya na I was trying to, separate them, 'di ba? Parang hinihiwalay ko si Michelle sa kanya. Ano yung nakikita niya about me hanggang sa kinabukasan hindi kami makapag 'di ba? I can't talk to her, I can't reach out to her kasi iniisip ko yung sinabi niya about me. And syempre may isip mo ganun din ba yung how other people look at you? 'Di ba? So I wish yun nga, yung experience na yun, yung being surrounded by people na who are instead of lifting your energy, sila pa yung nagdadrag ng energy mo. Ano masasabi mo, Mitch? Inihihiwalay ka ba ni Rosie? No comment. No comment. Pero yun nga, totoo nga yan. Yung maramdaman mo naman pero napakahirap para sa'yo na alisin yung sarili mo dun sa sitwasyon. Kasi nga siguro, hindi pa tayo emotionally stable. Tsaka peer pressure and everything. Tsaka in your early 20s, hinahana mo pa yung sarili mo talaga Parang ito ba talaga yung para sa akin? Ito ba talaga yung circle na na fit sa personality ko, na fit sa mga ideals ko, sa values ko. Part yun siguro yung paghahanap mo parang ito ba bagay ba sa akin? Ito ba hindi? And at times, kakahanap mo, minsan, naiipit ka kasi akala mo yun na yung circle na para sa'yo. Pero, listening to yourself, na kapag halimbawang feeling, di ba nararamdaman naman natin yun hindi lang natin talaga siya ma-define. But then, when you start feeling na ubus yung energy mo, it makes you sad, yung parang you're losing your self-confidence, your self-esteem, then it's not good for you anymore. But then, back then, parang ikaw yung may mali. 'Di ba? Yung akala mo, ikaw yung at fault. So, yun yung mga ganong bagay na how we wish we knew para hindi na maubos yung energy natin dyan sa mga unnecessary dramas na yan. And exactly. On top of that, ako naman, bilang yung parang dudugtungan ko na about yung finding yourself, finding your circle, oo ako ng oo. Wala akong hinindian. Hirap na hirap akong humindi, lalo na sa mga yaya, kain dito, punta sa ganito, punta sa ganyan. Na there was even one time, dun sa first job ko, wala akong tulog ng almost 2 days. Na parang zombie na ako. Parang lutang na lutang ako. Daig ko pa yung lasing. Pero kasi nga, hindi ako makatanggi. Yaya ni ganito, yaya ni ganyan. And then after that, I just had to sleep for 3 hours. And then I had to go to work. After work, may nagyaya na naman. So, para akong zombie na hindi ko alam kung paano tumanggi. Bigudugtungan ko lang yung sinabi ni Michelle ha. Kasi suddenly, naalala ko, pumunta tayo ng Tagaytay. Do you remember that? Oo, nag-overnight. Nag-overnight kami ni Michelle sa Tagaytay. So, it was a spontaneous trip kasi merong event noon sa former school natin, di ba? Tapos, ang ginawa natin, we took a bus. Tama ba ako, Michelle? It was at that time na bago ang heartbreak ni Michelle noon. Sabi niya sa akin, gusto niya daw pumunta ng Tagaytay kasi it was parang Tagaytay is their usual dating spot, di ba? Parang ganun yung recollection ko sa kanya. So parang we are creating new memories in Tagaytay. Ganun drama namin ni Michelle when we were in our early 20s. Pero sa totoo lang Bing, hindi namin I don't know may Michelle, pero ako hindi ko na-enjoy yung stay namin in Tagaytay kasi nga unang-una hindi naman kami nakapag check-in sa hotel. So natulog kami sa 7-Eleven.
So, Nag-Starbucks tayo. We stay there until 2 in the morning. yeah, nag-Starbucks muna kami, tapos nag 7-Eleven kami. Antok na antok ako. Nakakaidlit, nakakatulog talaga ako sa 7-Eleven. Tapos, after nun, nagbulalo tayo. Hindi, Nagmakdo. nag-McDo muna tayo. Nagbakdo pa kami. Ang goal lang namin is para makakain ng bulalo sa Leslie's. At Exactly. yung church sa Tagaytay. Exactly. Yun yung goal namin back then. Pero sinabi ko nga, 'di ba, kung sana well-planned trip siya. How we make our trips now. Now that we are older, 'di ba, in our 40s, 'di ba, yung mga planned trips natin na nai-enjoy natin yung mga places that we visit. So para naisip ko lang kung siguro ganun din ako mag-isip back then. Mas na-enjoy namin ni Michelle yung hangout namin in Tagaytay rather than nakakapagod kaya talaga kasi nga wala kaming tulog, galing kami sa event sa school, tapos wala kaming proper place to stay, tapos we have to wait until magbukas yung Leslie's. So, after nun, instead na, di ba, you went to Tagaytay para mag-recharge and then you find yourself, 'di ba? Kasi nga bago ang heartbreak na ni Michelle, 'di ba? Somehow you create, we were able to create memories pero pagod na pagod kami after. So yun ang masasabi ko. Bigyan ko siya naalala kasi I remember kung gaano kami kapagod. And wala kaming sasakyan ni Michelle back then. So nag-bus kami. Nag-bus kami papunta pabalik. So ma-imagine mo being from Makati going to Tagaytay and going back to Makati. Lahat ginawa namin yan in 24 hours. 24 hours. Diba? Mas yung balikan. True, sa balikan. Pero actually, hindi pa yan yung as in pang ultimate eh. Meron pa akong ginawa dati dun sa previous work ko, yung una kong work na meron din akong buddy doon. Ang ginawa naman namin, dapat magbi-beach kami sa Batangas. Biglang nagbago yung isip namin. All of a sudden, biglang gusto na naming magbagyo. So nagbagyo kami. Ganyan din yung ginawa ko. Bagyo kami, tapos nasa Bagyo na ako, tsaka ako tumawag sa mama ko, nandito ako sa Bagyo. Ano ginagawa mo sa Bagyo? Siyempre, nagsinungaling na ako. Team building. Si Rachel kasi mahilig yun sa spontaneous na trip. Oo. Back then. Pero yun nga, kasi marami kang i-compromise. Na-enjoy ko yung thrill, but at the same time, hindi mo man naiisip yung mga maiko-compromise mo. Number 1 na nga yan, ubos ang energy. Number 2, yung safety mo. Number 3, hindi ko iniisip yung budget ko. Teka, actually babalik tayo dun sa unang topic natin. Pero kasama parang di ba interconnected sila. So yun yung mga bagay na hindi mo maiisip in your 20s. Pero ikaw naman, Bing, ano na yung tips mo to those who are in their 20s and 30s about managing their energy? Kasi si Michelle nakapagbigay na siya ng 3. Ikaw, anong tips ang mapapasa mo sa kanila? It's okay, mag-work hard kayo, no? Pero hindi weakness yung magpahinga. Hindi ibig sabihin nagpapahinga ka, mahinang nilalang ka. It's just for you to recharge. Kasi sabi ko nga kanina, energy is like pera natin sa bangko. No? You have to budget it daily para hindi ka mababurn out, hindi ka mauubusan ng lakas. Okay lang magtrabaho work hard, but right now, sa age na to, hindi ko na actually nire-recommend yung work hard It's more of work smart. Yun na. Diba? Yun yung sa akin. Sa akin naman, babalik ako doon sa being surrounded by toxic friends and colleagues. So sa akin, sasabihin ko to those who are in their early 20s and 30s to surround yourself with people who will uplift your spirit rather than drag them or drag it down. So, importante that you find the right people na, again, di ba, who would help you get through all the troubles and the hustles na
pinagdadaanan mo in your early 20s and without the unnecessary drama na dadalihin mo pa after work, sa bahay, and the following day, pagpapasok ka na naman. So sa akin, importante yun. To be surrounded by people who would just uplift your spirit or support you in whatever you do. Tsaka, yung mga fun na adventure, okay din yan. Pero, mas maganda if it is a well-planned trip. Para naman, di ba, hindi kayo masyadong ma-deplete yung energy nyo. Pag umuwi kayo ng bahay, you feel recharged rather than drained or exhausted. Ikaw, Michiko, meron ka pa bang idadagdag bukod sa 3 tips mo to the younger generation? Parang nasabi ko na ata lahat. Siguro yung na lang, listen to your body. Yung when it comes to mga yayaan, kapag alam mo yan mararamdaman mo. Kapag halimbawang it's okay to say no. Di ba? Kung di talaga pwede, wag mong ipilit for the sake of para lang mapagbigyan sila, para lang hindi ka mapahiya. Hindi naman ibig sabihin nun friendship over na kung tatanggi ka. Hindi ba? Lalo na kung halimbawa, the following day, may work ka. Katulad nga nung nabanggit ko kanina, na halos wala akong tulog. So, di ba? Parang know your priorities. At saka, mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo kasi napaka-importante, no? Yun. May isa pa dadagdag. Set healthy boundaries, sabi mo nga. Kasi sa toxic people surrounding us when we were in 20s, now, na-realize natin, it's okay pala to let go of people who no longer align with your growth. So, if they're not helpful for you, alis. Exactly, oo. Sayang yung energy mo tama. Ibigay mo na lang yung energy mo dun sa mga tao na tutulong sa yung umunlad ka. Tutulong for your development, for your growth. Hindi ba? Hindi yung idadrag ka pababa. At sabi nga ni Bing, di ba, sa ating daily dose of affirmation, no is a complete sentence. Yeah. I can't believe that you came into my